Saklolo ngayon ang pamilya ng nasawing Pinay worker na si Jenny Alvarado para muling maotopsiya ang mga labi nito. Kumbinsido kasi sila na tinorture at hindi suffocation ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Mian Corvera sa balita. Okay. Then I want neuroscreening. Take it or leave it. Let's be firm now. Huwag tayong magbagbuntot sa mga employee na balasubas sa Kuwait. Neuroscreening. Gusto mo ng worker namin, magpanyuro kayo. Kung ayaw nyo, nagdidili-dali kayo, nag-inatli kayo, heck, hagis ko pa kayo sa bintana, sabihin mo. Yan ang sermon ni Senator Raffy Tulfo sa mga opisyal ng Department of Migrant Workers sa pagdinig ng Senado sa panibagong kaso ng pagkamatay ng 2 overseas Filipino workers sa Kuwait. Ayon sa Senador, dapat magpatupad ng total ban ang gobyerno sa pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kuwait habang hindi nare-resolba ang kaso ng pagpatay. Mahal ng ating Pangulo ang ating mga OFW. In fact, isa sa mga pinagtutunan niyo ng pansin ay itong mga OFWs natin. So, recommend, and I will also, total ban. Total deployment ban. Except dun sa may mga contract na at umuwi tapos babalik ulit, why not? Total. Ngayon, sa gaganti ang Kuwait, hindi na sila magbibigyan ng tourist. Explain natin. I will explain. I'll bite the bullet. Kung yun ang kinakatakutan nyo na mabash kayo, I'll bite the bullet. Kumbinsido ang senador na tinorture at hindi namatay sa suffocation ang isa sa mga biktima na si Jenny Alvarado. Yan ay kung pagbabatayan ang salaysay ng kanyang mga anak. Sa investigasyon ng Senado, humarap ang mga anak ni Alvarado at isinalaysay ang nakita sa bangkay ng ina, lalo na ang mga bakas ng tila pagpapahirap dito bago namatay. Sabi po nila is suffocation lang, but ang dami pong pasa ng mother ko, pati rin po yung tuhod niya, ganun din po. Sobrang daming pasa. And pinabaliktad ko po yung ng mama ko, yung likod po ng mama ko, and nakita ko po na may pasa siya sa bandang puwetan. At saka para po siyang pinadel. Sabi ni Angel, ganito rin ang sinapit ng kasamahan ng kanyang ina na isang Nepalese national na ang bangkay nito ang maling ipinadala sa Pilipinas sa halip na si Alvarado. Kinunan-anya nila ito ng video at nakita ang mga bakas ng torture pero pinigilan sila ng matauhan ng DMW. Po talaga ang kinamatay nila. Bakit iba po ang itsura ng Nepalese, sir? Actually po ang itsura po ng Nepalese is para po siyang tinorture. Yung kuko niya po is tuklap. Oh. Actually po yung paa niya rin po is may bakas ng tali. So, paano po nila nasabi na cold suffocation po ang kinamatay nilang tatlo? Very good point. Din po yun, yung leg niya po may para siyang tinay. Doon po sa mismong box ng dapat yung nanay namin yung nakalagay doon. Sumbong pa ng anak ng biktima, kwento sa kanilang mga kaibigan ng kanilang nanay na nagtrabaho din sa Kuwait, kinukulong sa bahay at ginugutom si Jenny, binabastos rin ng kanyang among Kuwaiti. Yung mga kaibigan niya po is kinokontak kami about dun po sa details ng amo niya. And then sinasabi daw po is yung amo niya ay hinihipuan din siya. Kasi yung nanay namin ay hindi po siya nagsasabi sa amin kasi ayaw niya na makita na kumbaga ayaw niyang iparamdam sa amin na nahihirapan siya doon. Kaya hinala ni Senator Raffy Tulfo, pinahirapan muna si Alvarado at dalawa nitong kasamahan bago inilagay sa isang kwarto saka pinausukan. Baka tinorture yun tapos nilagay doon sa kwarto, kinulong sila at pinaandar yung coal. Humingi sila ng tulong sa Senado para muling isailalim sa autopsy ang bangkay ng kanilang ina. Pero sabi ng Department of Migrant Workers, may ginagawa ng pagsusuri ang NBI sa bangkay ni Alvarado at posibleng ilabas ang resulta ng autopsy sa mga susunod na 2 linggo. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Nepalese government para malaman ang resulta ng ginawang pagsusuri sa bangkay ng kasamahan ni Alvarado at dito ibabatay ang kanilang susunod na hakbang. Bukod sa pagkamatay ni Alvarado, sinuri rin ng Senado ang kaso ng pagkamatay ni Daphne na kalaban na natagpo ang patay sa bakuran ng kanyang umani employer sa Kuwait.
Ayon kay Tulfo, malinaw na may foul play sa pagkamatay ng 2 OFW. Para sa senador, hindi mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, kundi mga employer na nagpapahirap at nananakit sa mga kababayan, kaya ilan sa kanila umuuwing bangkay sa Pilipinas. People sending our workers to the lion's den in Kuwait, ang problema ay doon sa employer. No, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Sabi ng DMW, walang umiiral na ban ngayon kundi deferment o pagbabawal sa deployment ng mga first-time workers o mga walang experience na Pinoy sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Aminado naman ang DMW na may malaking gap na kinakaharap ang gobyerno sa pagpapadala ng mga manggagawa sa Kuwait dahil hindi malinaw at walang ginagawang screening sa kanilang mga employers. Mungkahi ng senador magsagawa ng neuro screening sa mga employers sa Kuwait bago sila bigyan ng manggagawang Pinoy. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Yun na lang. May motibo na. Siguro, pwedeng ginawa ng amo para patahimikin na siya, walain yung problema kasi may malaking problema darating. Nangako ang DMW na maglalabas ng sagot sa rekomendasyon ng total deployment ban sa susunod na 1 linggo. Pero apila ng Senado, laliman pa ang investigasyon, habulin at papanagutin ang employer ng mga biktima. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.